For today's video ay magluluto na naman tayo ng healthy and yummy recipe. At siguradong mapaparami na naman tayo ng rice dito kaya i-ready nyo na ang inyong mga kanin. Ibahin naman natin ang sahog sa ating ginataang gulay. Isinahog ko ngayon dito ay pusit. At alam nyo ba mga kamarites, ngayon lang ako nagsahog ng pusit sa ating ginataang gulay at napakasarap pala talaga. So tara at unahin na nating iluto ang ating pusit. Iluluto lang natin ito ng bahagya sa mantika para hindi lang siya ma-overcook mamaya. Ilalagay ko kasi itong pusit pag malapit ng maluto ang ating gulay. Kaya kailangan ay lutuin na muna natin ng bahagya kasi tumitigas ito kapag ka na-overcook. So ganyan lang at okay na siya, i-set aside muna natin at i-ready natin ang ating kalabasa, ang ating unang piga ng gata, Chinese malunggay ang ginamit ko dito, ang ating sitaw, okra, at syempre ang gagamitin natin sa pagigisa itong luya. Lalagyan nga pala natin ito ng green and red chili. So i-ready na rin natin ang ating bawang at sibuyas. At eto na nga ang pusit na iniluto natin ng baagya. Teternuhan ko nga rin pala ito ng pritong galunggong para mas masarap ang kainan. So tara at umpisahan na natin ang pagigisa. Ito nga pala ang pinagamitan ko kanina ng pusit. Dito na rin natin igigisa ang ating luya, sibuyas at bawang. Ayan at isusunod na natin ng sibuyas. Ngayon naman ay ang ating bawang. Pag okay na ang ginigisa nating bawang, sibuyas at luya, ilagay na natin itong kalabasa. Hindi na nga pala ako nagtatanggal ng balat sa kalabasa dahil nandyan din ang sustansya ng gulay sa balat. Lagyan na rin natin ito ng pangalawang piga ng gata. Ito na ang magpapalambot sa ating kalabasa. So ayan, pag malambot na ang ating kalabasa, ay pwede na natin templahan. Lagyan natin ito ng patis. Mga 2 tablespoon ng patis ang ilagay natin dito sa ating kalabasa. At ilagay na rin natin ang red and green chili, pampabango at para lumasan na rin ang hanghang. Hilig ko talaga maglagay ng sili kapag may gata ang ulam. Masarap naman talaga, diba? Inilagay ko na nga rin pala itong isang tali ng sitaw. Mga 2 to 3 minutes lang natin tatakpan para hindi ma-overcook. So pag medyo okay na ang ating sitaw, ilagay na rin natin ang iba pang gulay. Ilagay na natin ang ating okra at takpan ulit natin ng mga 2 minutes lang. So ayan at okay na rin ang ating okra. Napakaganda ng kulay ng gulay natin, di ba mga kamarites? Ilagay na natin ngayon ang unang piga ng gata. Ayan, pagluto na ang ating mga gulay, ay ilagay na natin ang ating pusit. Sa huli ko talaga inilalagay ito para hindi tumigas ang ating pusit kasi medyo malalaki ito. Inilagay ko na nga rin pala itong Chinese malunggay.
Sino ba sa inyo dito ang may tanim na Chinese malunggay, mga kamarites? Comment down below naman kung meron din kayong Chinese malunggay na tanim sa inyong mga bakuran. Hayan, at malapit nang maluto ang ating ginataang gulay na talaga namang pagkasarap-sarap. For more cooking recipe, don't forget to subscribe and paki-on na rin ang notification nyo para updated kayo sa mga susunod pa naming recipe. Tara at i-ready na natin ang ating ulam at ang ating kanin. Siguradong mapaparami na naman tayo ng kain kapag ganito kasarap at kasustansya ang gulay. Thank you for